Darating ang araw na makikita nyo ang tagapagmana nyo na nakadapa sa sahig, habang nakaposas at ang madrasta nyo ay mawawalan ng boses sa kakasigaw dahil sa pagguho ng inyong maruming imperyo. Akala nyo ang utang na loob ay isang tanikalang habambuhay na magpapatigil sa akin. Ngunit may isang bagay kayong hindi alam, isang sikretong file na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng server ng kumpanya na wawasak sa inyong lahat. Ang file na tinatawag kong ang huling audit. Walang kwentang babae. Isang kahihiyan ka sa pangalang Valdez, pirpirmahan mo ang papeles na ito. Ngayon din o hinding-hindi mo na makikita ang kahit isang kusing mula sa pamilyang ito. Ang boses na iyon ni Don Ricardo, ang aking lolo, ay umalingaw sa buong study room, mas masakit pa sa anumang sampal. Nakatayo siya sa harap ko, hawak ang tungkod na tila ba isa itong setro ng kapangyarihan. Sa tabi niya ang pinsan kong si Mateo ay may nakakalokong ngiti habang ang kanyang ina si Doña Catalina ay kunwaring nagpupunas ng luha. Love, pirmahan mo na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. We found the missing 50 million pesos in your personal account. Ayaw naman naming ipakulong ka pero kailangang protektahan ng kumpanya, sabi ni Mateo sa kanyang malambot ngunit nakakalasong tono. 10 minuto. Iyon na lang ang natitira bago magsimula ang grand banquet para sa ika-50 anibersaryo ng Valdez Group sa kabilang bulwagan. Labas-pasok ang mga maid nag-aayos ng mga huling detalye para sa party habang sa loob ng silid na ito ay dahan-dahang pinapatay ang aking dangal. I didn't take that money and you know it, Mateo. Kinuha niyo ang lahat ng ideya ko, ang lahat ng pagod ko para iligtas ang kumpanyang ito at ngayon ay itatapon niyo ako. Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay malamig-malamig pa sa yelo na nasa loob ng wine bucket sa labas. 10 minuto, Florencia. Kapag hindi ka pumirma sa waiver ng inheritance mo, tatawagan ko ang mga pulis na nasa labas na ng gate. Do you want to spend the night in a cell while we are celebrating? Banta ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Tumingin ako sa paligid. Ang mga taong tinawag kong pamilya ay tila mga buitreng naghihintay na malagutan ako ng hininga. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang bigat ng kanilang kasamaan. Ngunit sa likod ng aking mga mata, may isang kalkulasyon na silang lahat ay bulag. Akala nila ay cornered na ako. Dahan-dahan kong kinuha ang fountain pen. Maingat kong inilapat ang dulo nito sa papel. Isang mabilis at matatag na pirma. Isang pirma na nagbibigay sa kanila ng lahat ng akala nila ay kailangan nila. There, tapos na sabi ko habang ibinibigay ang papeles kay Don Ricardo. Good. Now get your things and leave. Hinding-hindi ka na makakatapak sa lupa ng mga Valdez. Sabi ni Doña Catalina, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at kinuha ang isang maliit na maleta na kanina pa nakahanda sa tabi ng pinto. Sa loob nito ay ang ilang pirasong damit at ang pinakamahalagang bagay na pagmamay-ari ko, isang maliit na itim na USB drive na naglalaman ng bawat transaksyon, bawat pagkakamali at bawat kasalanang ginawa ni Mateo sa loob ng 5 taon. Sila ang nagbukas ng pinto para sa aking paglaya at hinding-hindi ko na ito isasara. Paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng malamig na hangin ng Iloilo. Sa tapat ng gate nakatayo si Isabela, ang itinuring kong matalik na kaibigan. Hawak niya ang braso ni Mateo na kakarating lang sa labas. I'm sorry, Besh, pero kailangan ng Valdez Group ng isang tunay na leader. Mateo is a man, he belongs here. You belong in the kitchen. Bulong ni Isabela sa akin nang dumaan ako sa gilid niya. Ngumiti ako, isang tunay at mapanganib na ngiti. Keep him, Isabela. You deserve each other. But remember this, I didn't lose a company. I just finished auditing a group of liabilities and your debt is now due. Sumakay ako sa isang lumang taxi, hindi man lang nilingon ang nagliliwanag na mansyon sa aking likuran. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang aking laptop. Isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang unknown sender. The audit malware is active, Florencia. Every centavo they spend tonight is being recorded. Where do we start? Tinitigan ko ang bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga konso na sumasayaw sa aking paningin. Start with the real inheritance, Gabriel. Start with their bankruptcy. Biglang huminto ang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada nang may isang itim na SUV ang humarang sa aming daan. Bumukas ang pinto nito
at isang pamilyar na anino. Ang bumaba isang aninong matagal ko nang hindi nakikita. Dala ang isang dokumentong selyado ng pulang wax. Patag. Ang nakakabinging kiskis ng goma sa aspalto ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil ang taxi at kasabay nito ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam. Bumukas ang pinto ng itim na SUV. Isang lalaki ang bumaba, ang kanyang matatangkad na anino ay tila lalong nagpadilim sa kalsada. Suot niya ang isang mamahaling suit na kasing kulay ng gabi at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang selyadong envelope. Miss Valdez, I presume, ang boses niya ay malalim, tila may autoridad na hindi matatanggihan. Gabriel Santos, pagkilala ko sa kanya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada. You're late. Akala ko ay hindi mo na balak ituloy ang kasunduan. I had to make sure na hindi ka susundan ng mga tauhan ni Don Ricardo. I'm a lawyer, Florencia. I don't take risks, I eliminate them, sagot niya habang iniabot ang dokumento. The red wax is still intact. Ito ang huling hiling ng tatay mo bago siya mawala. Isang audit na itinago ni Don Ricardo sa loob ng 20 taon. Kinuha ko ang sobre. Ang lamig ng selyadong wax ay tila nanunuot sa aking balat. Salamat, Gabriel. Now take me to Manila. I need a place where the Valdez name means nothing and my numbers mean everything. Pagdating sa Makati, sinalubong ako ng maingay at hindi natutulog na lungsod. Malayo ito sa katahimikan at tradisyon ng Iloilo. Dito ang bawat tao ay isang numero at bawat numero ay may katapat na presyo. Pinili ko ang isang maliit at lumang opisina sa gitna ng mga naglalakihang skyscraper. Walang aircon, tanging ang tunog ng lumang bentilador na tila humihingal sa bawat ikot nito. Ngunit sa gitna ng dumi at alikabok naroon, ang pinakamahalagang kailangan ko ang pinakamabilis na connection sa internet at ang aking mga computer. Are you sure about this, Florencia? You lived in a mansion yesterday. Ngayon titira ka sa butas na ito. Tanong ni Gabriel habang tinitingnan ang paligid ng may bahagyang pandidiri. Luxury is a distraction, Gabriel. Don Ricardo focused on the gold on his walls. Kaya hindi niya napansin ang anay na kumakain sa pundasyon ng kumpanya niya, sabi ko habang sinisimulan kong ikonekta ang aking server. The Valdez Group is already bleeding. Mateo is too stupid to notice. Catalina is too greedy to care. I will just wait for them to faint from the smell of their own rot. Sa loob ng 3 araw, hindi ako natulog. Ang bawat kape na ininom ko ay tila gasolina sa aking utak. Sa screen ng aking monitor, nakikita ko ang bawat paggalaw ng pera sa Valdez Group sa Iloilo. Dahil sa malware na itinanim ko, bawat sentimo na ginagastos ni Mateo para sa kanyang mga bisyo at bawat barya na ninanakaw ni Catalina ay lumalabas sa aking system. Isang gabi habang tinitingnan ko ang mga real-time transactions, isang malaking fund transfer ang kumuha ng aking atensyon. 10 milyong peso ang inilipat ni Mateo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ni Isabela. So besh, ganun na ba ang halaga mo ngayon? Bulong ko sa sarili ko habang isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pinindot ko ang enter at dahan-dahang inilihis ang trail ng perang iyon patungo sa isang offshore account na hindi nila kayang i-trace. Isang mahinang tunog ng notification ang pumasok sa aking screen. Isang tawag mula sa unknown location. Sinagot ko ito. Ma'am Florencia, boses ni Marites Mendoza, ang tsismosa naming kapitbahay sa Iloilo, ngunit ngayon ay tila balisa. Nakita ko po si Mateo at Isabela sa isang hotel dito. May kausap silang mga tauhan ni Miguel Valiente. Sinasabi po nila na ikaw ang may kasalanan kung bakit nawawala ang pera ng kumpanya ngayon. Hayaan mo sila, Marites. Let them spread the fire. Ang hindi nila alam, sa loob ng apoy na iyon, sila mismo ang matutupok. Malamig kong sagot. Hindi gumalaw ang anino ko sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada. Nanatiling pantay ang aking hininga, kahit na ang dulo ng baril ay nakaturo na sa aking dibdib. Tinitigan ko ang lalaking nasa loob ng itim na SUV, isang bayarang tauhan na may malamig na mga mata. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, dahan-dahan kong inangat ang aking kamay at itinuro ang relo ko. You have 30 seconds bago mag-upload ang mukha mo at ang plaka ng sasakyang iyan sa 3 magkakaibang server sa cloud. Ang boses ko ay kalmado, tila nagbabasa lamang ng isang financial report. Pakisabi kay Mateo, hindi na ito ang Iloilo. Dito sa Maynila, walang halaga ang apelido niya kung butas ang bulsa niya. Kung papatayin mo ako, ang 10 milyong piso na kinuha niya sa kumpanya
ay maglalaho ng parang bula bago ka pa makalayo sa kalyang ito. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ang tunog ng dahan-dahang pagbawi niya sa armas at ang mabilis na pag-arangkada ng sasakyan ay nagsilbing musika sa aking pandinig. Hindi nila ako kilala. Akala nila ay ang talino ko sa negosyo ay para lamang sa pagpapayaman ng pamilya Valdez. Hindi nila alam na ang bawat numero ay maaari ko ring gawing armas. Pagbalik ko sa opisina, nadatnan ko si Gabriel na seryosong nakatingin sa kanyang tablet. The Valdez Group is panicking, Florencia. Mateo tried to launch the Iloilo Logistics project today, the same project you designed 6 months ago. But he doesn't have the final pages. Sabi ko habang nauupo sa tapat ng aking monitor. I left him the blueprint, but I didn't leave him the soul of the strategy. Mateo is a pilot who knows how to hold the controls, but doesn't know how to navigate the storm. Sa screen nakita ko ang real-time data ng Valdez Group. Ang kanilang stocks ay dahan-dahang bumabagsak. Mateo sa kanyang kawalan ng kakayahan ay nagsimulang mag-overspend sa marketing para pagtakpan ang mga butas sa operasyon. Ginamit niya ang kumpanya bilang sarili niyang alkansya upang mapahanga si Isabela at ang mga kaibigan niyang socialite sa Manila. Every centavo he spends is a nail in their coffin, bulong ni Gabriel. But Don Ricardo is still stubborn. He's liquidating their personal assets para suportahan ang mga maling desisyon ni Mateo. Hayaan mo siya, Gabriel. Ang pagmamahal niya kay Mateo ay ang magiging mitya ng kanyang paggagapi. Sagot ko habang sinisimulan kong i-draft ang unang proposal para sa sarili kong kumpanya, ang Valdez Strategy Partners. Hindi ko na kailangan ang basbas ng pamilya ko. Ang pangalan ko na ang aking puhunan. Habang nagtatrabaho kami, isang balita sa radyo ang kumuha ng aming atensyon. Ang Valdez Group ay nahaharap sa isang malaking technical error sa kanilang accounting department. Ang malware na itinanim ko ay nagsisimula ng kumain sa kanilang internal system. Ang mga konso na dati ay pabor sa kanila ay naging mga pulang babala. Sa Iloilo sa loob ng mansyon, naririnig ko sa isip ko ang pagsigaw ni Don Ricardo. Nakikita ko ang pagpapawis ni Mateo habang pilit na inaayos ang mga problemang hindi niya nauunawaan. Ang bulok na sistema na matagal nilang iningatan ay dahan-dahang gumuguho mula sa loob. Ang malakas na yabag ng mga sapatos sa labas ng aking opisina ay tila mga martilyong tumatama sa aking sentido. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang darating. Ang amoy ng mamahaling pabango na pilit itinatago ang baho ng kaba at ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay sapat na. Florencia, what the hell is the meaning of this? Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa matinding panggagalaiti. Pumasok siya kasunod si Isabela na nakasuot ng isang eleganteng terno, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Sa likuran nila ay dalawang lalaking nakasuot ng barong mga bodyguard na tila handang manakit sa isang kumpas lamang ng kamay ni Mateo. Nanatili akong nakaupo. Dahan-dahan kong inabot ang tasa ng tsaa na nasa gilid ng aking laptop at humigop ng kaunti. Ang init nito ay nanunuot sa aking lalamunan, kabaligtaran ng lamig na nananalaytay sa aking mga ugat. You're making a scene, Mateo. This is a place of business, hindi ang mansyon sa Iloilo kung saan maaari kang magtatakbo at sumigaw kapag hindi mo makuha ang gusto mo. Malamig kong panimula. Business, you stole the Iloilo Logistics Project. At ngayon pinapakialaman mo ang credit line ng kumpanya, sigaw ni Mateo habang ibinabagsak ang kanyang mga kamay sa aking lamesa. Ang tunog ng pagtama ng kanyang balat sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. This is corporate theft, Florencia. Pwede kitang ipakulong. Theft. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. I didn't steal it, Mateo. I designed it. Iniligtas ko lang ang sarili kong gawa mula sa isang taong hindi man lang alam ang kaibahan ng net profit sa gross revenue. At tungkol sa credit line, hindi ako ang nag-freeze niyan. Ang sarili mong kawalan ng kakayahan ang naging dahilan kung bakit nag-red flag ang central bank. Lumingon ako kay Isabela na kanina patahimik na nakatayo sa gilid. At ikaw, Isabela, kumusta ang 10 milyong peso na ibinigay sa iyo ni Mateo? Nagamit mo na ba pambili ng bagong kondo o itinago mo muna dahil alam mong galing iyon sa ninakaw na pondo ng kumpanya? Namutla si Isabela. Ang kanyang labi ay nanginig at pilit siyang kumapit sa braso ni Mateo. Besh, what are you talking about? Mateo gave me that money as a bonus. It's all legal.
Bonus, bahagya akong natawa isang tunog na walang bakas ng katuwaan. Sa ilalim ng Valdez Group, walang bonus na nagkakahalaga ng ganoon kalaki ng walang approval ng board. I have the audit trail, Isabella. I have the timestamps of the transfers. At alam mo ba kung ano ang mas masakit, Mateo? Didn't give you that money because he loves you. He gave it to you so you would keep your mouth shut about his failed investments sa real estate sa Makati. Napatigil si Mateo. Ang kanyang mapagmalaking tindig ay dahan-dahang gumuho. Tumingin siya kay Isabella ng may halong gulat at takot. Ang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang lobo ay nagsisimula ng mabitak sa harap ko. Florencia, tumigil ka na. Sigaw ni Mateo, ngunit ngayon ay may bakas na ng pagsusumamo. Ibalik mo ang access sa system. Let's talk about this as a family. Family. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat sentimetro ng aking pagtayo ay tila isang pader na humaharang sa kanyang daan. The moment you stood there and watched Don Ricardo kick me out of my own home, the word family died. Ngayon, mga numero na lang tayo, Mateo. At sa balance sheet na ito, ikaw ang pinakamalaking liability. Ang mataginting na tunog ng bakal na naglalapat ay pumunit sa katahimikan ng aking opisina. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Mateo habang dahan-dahang isinasara ng pulis ang posas sa kanyang mga pulso. Ngunit sa halip na masiyahan na natili ang aking paningin sa opisyal na hawak ang isa pang pares ng posas para sa akin. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang kalkuladong hakbang ng isang orasan, malamig tumpak at hindi natitinag. Wait, what? Bakit pati ako? Ang aking boses ay hindi bakas ng takot, kundi ng matalim na pag-uusisa. Anong qualified theft ang ibinibintang nyo sa akin? Ang reklamo ay nagmula kay Don Ricardo Valdez. Sagot ng pulis habang binabasa ang warrant. Sinasabi rito na ninakaw mo ang proprietary trade secrets at internal financial data ng Valdez Group bago ka umalis ng Iloilo. Ginamit mo raw ito para isabotahe ang kumpanya at magtayo ng sarili mong negosyo. Lumingon ako kay Isabella. Ang kanyang takot kanina ay biglang napalitan ng isang mapanuring ngiti. I told you, Besh. You can't outsmart Don Ricardo. I gave him the logs. Nakita namin ang trail ng server access mo bago ka umalis. You're a thief, Florencia. Isang magnanakaw na nagpapanggap na biktima. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang tunog nito ay tila pagkabasag ng kristal sa gitna ng isang libing. Trade secrets. Ang tinutukoy mo ba ay ang mga baluktot na laro ni Mateo na itinama ko o ang katotohanan kung wala ang data na iyon? Ang Valdez Group ay isa na lamang lumang kabaong. Tumingin ako kay Gabriel na kanina patahimik sa gilid. Ang kanyang mukha ay nananatiling blanko, ngunit ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtitipa sa kanyang telepono. Sa isang kisap mata lumapit siya sa pulis at iniabot ang isang asul na folder. Officer, bago niyo ituloy ang pag-aresto sa client ko, pakibasa muna ang dokumentong ito. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay parang isang matalim na talim ng abogasya. Ito ay isang preemptive legal disclosure na isinampa ni Ms. Valdez sa Securities and Exchange Commission bago pa siya umalis ng Iloilo. Nakasaad dito na ang lahat ng data na kinuha niya ay evidence of corporate fraud at hindi trade secrets. Iniligtas niya ang impormasyon bilang isang whistleblower. Sa madaling salita, ang warrant na yan ay walang saysay laban sa kanya. Namutla si Mateo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos ng hangin sa loob ng malamig na opisina. Ang bitag na inihanda ni Don Ricardo ay biglang bumalik sa kanila nang may dobling bigat. 1 minuto lang, officers, dugtong ko habang dahan-dahang lumalapit kay Mateo. Hinawakan ko ang kanyang kwelyo, ang amoy ng kanyang kaba ay masangsang pa sa nabubulok na basura. Tell Lolo the audit has just begun. At sa susunod na magpadala siya ng pulis, siguraduhin niyang malinis ang sarili niyang kamay. Marahas na hinila ng mga pulis si Mateo palabas. Ang tunog ng kanyang pagsigaw at ang marahas na paglapit ng pinto sa hamba nito ay nagsilbing wakas ng eksenang iyon. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag, biglang tumunog ang aking telepono. Ang screen ay nagpakita ng isang live video call mula sa Iloilo. Bumungad ang mukha ni Don Ricardo, nakaupo sa kanyang silya na parang isang hari. Ngunit sa likuran niya nakita ko ang aking ina, si Doña Catalina, na umiiyak at nakagapos ang mga kamay sa isang upuan. You think you've won, Florencia? Ang boses ng matanda ay parang kayod ng bakal sa semento. You saved your business, but you forgot about your blood.
Your mother's life is the price of that USB drive you stole. Now choose. Your empire or the woman who gave you life. Ang marahas na pagtiklop ng kuryente sa buong gusali ay nag-iwan sa amin sa gitna ng isang nakakasakal na kadiliman. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang init ang dumaloy sa aking sistema nang maramdaman ko ang isang matatag na braso na binalot ang aking baywang at ang isang malaking palad na maingat na tumakip sa aking bibig. Ang amoy ng sandalwood at mamahaling leather, isang amoy na tanging kay Gabriel Santos lamang, ay nagsilbing gamot sa aking naghuhumiyaw na kaba. Huwag kang gagalaw, Florencia. I have my team in Iloilo. Your mother is being extracted as we speak. Ang bulong niya sa aking tainga ay parang isang pamilyar na baritono na nagpapakalma sa bawat hibla ng aking pagkatao. Sa gitna ng dilim sa pagitan ng panganib ng aking pamilya at ng malamig na hangin ng Maynila, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa aking likuran. Hindi ito ang oras para sa kilig, ngunit hindi ko maikakaila ang pakiramdam ng seguridad sa kanyang mga piling. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay nang masiguro niyang hindi ako sisigaw. Isang maliit na liwanag mula sa isang tablet ang sumilay, nagpapakita ng isang thermal feed ng mansyon sa Iloilo. How did you know, Gabriel Kpal? Ang boses ko ay pabulong pilit na ibinabalik ang aking pagiging rasyonal. Don Ricardo is a creature of habit, Florencia. I knew he would use the only weakness you have left. Pero nakalimutan niyang ang abogadong kinuha mo ay marunong ding maging kriminal kung kinakailangan, sagot niya nang may tipid na ngiti na tila nagniningning sa dilim. Sa screen nakita namin ang dalawang anino na mabilis na pumasok sa silid kung nasaan ang aking ina. Sa loob ng ilang segundo ang mga tali ay naputol at ang video feed ni Don Ricardo sa aking main monitor ay biglang napalitan ng static. Ang marahas na pagputol ng koneksyon ay tila isang sampal sa mukha ng matanda na libu-libong kilometro ang layo. The power is back in 3, 2, 1, deklara ni Gabriel. Kasabay ng muling pagliwanag ng opisina ay ang pagtunog ng aking telepono. Isang video message mula sa isang secure line. Bumungad ang mukha ng aking ina, si Doña Catalina, na nasa loob na ng isang mabilis na sasakyan ligtas at malayo sa mansyon ng mga Valdez. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bakas ng pagmamalaki para sa anak na matagal niyang hindi nagawang protektahan. Hinarap ko muli ang screen ni Don Ricardo na kanina pa nagsisigaw sa galit dahil sa pagkawala ng kanyang alas. Ang aking mukha ay nanatiling parang isang estatwa ng yelo. Walang bakas ng paghihiganti, tanging ang talim ng isang auditor na tapos na ang pagsusuri. Lolo, your leverage is gone. Malamig kong panimula habang dahan-dahang inaayos ang aking kwelyo. At dahil sinubukan mong sakta ng aking ina ang huling audit, na dapat ay para lamang sa kumpanya, ay magiging isang pampublikong paglilitis. I am now releasing the encrypted logs of Valdez Group's hidden debts to the major stockholders. In 10 minutes, you will no longer be the chairman. You will be a liability. You ungrateful child, papatayin kita. Ang sigaw ng matanda ay tila kayod ng bakal sa semento bago ko tuluyang pinatay ang tawag. Nanatili ang katahimikan sa loob ng opisina. Lumapit si Gabriel sa akin, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin ng may malalim na paghanga at isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Inabot niya ang aking nanginginig na kamay, isang panginginig na ngayon ko lang hinayaang lumabas matapos ang matagal na pagtitimpe. You're amazing, Florencia. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambot malayo sa matalim na abogadong humarap sa mga pulis kanina. But you need to rest. Bukas ang Valdez Group ay magiging isang guhong imperyo at kailangan mo ng lakas para itayo ang sayo. Why are you doing this, Gabriel? Is it still about your father's revenge? Tinitigan ko siya sa mata, pilit na hinahanap ang katotohanan sa likod ng kanyang mga kilos. Napatigil siya. Ang distansya sa pagitan namin ay dahan-dahang nawala hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa aking buhok, isang haplos na puno ng pag-aalaga na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. At first, yes, I wanted to see Don Ricardo burn. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay naging pause. But then I met the woman who survived him. Florencia, hindi na ito tungkol sa nakaraan ng tatay ko. This is about your future, and I intend to be part of that strategy. Isang saglit na katahimikan.
Ang namagitan sa amin isang sandaling puno ng kuryente at hindi sinasabing pangako. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. At sa gitna ng aming pagtititigan, tila ang buong mundo ng negosyo at hantungan ng Valdez Group ay naglaho. Ngunit bago pa man magtagpo ang aming mga labi, ang tunog ng isang emergency alert mula sa aking server ay bumasag sa atmosfera. Mabilis akong kumalas at tumingin sa monitor. Ang mukha ko ay lalong namutla nang makita ang isang bagong wave ng data. Gabriel, look at this. This isn't from Mateo or Don Ricardo. Turo ko sa screen kung saan isang unknown entity ang mabilis na tautom-tautom sa mga bumabagsak na shares ng Valdez Group. Someone else is buying the company, someone who knows exactly when the prices would hit the bottom. Darating ang araw na makikita kong nagmamakaawa ang taong tinawag kong kaibigan, sa gitna ng basurang siya mismo ang gumawa. Ang akala niya ay nakuha niya ang lahat, ngunit isang dokumento lamang ang kailangan ko para gawing abo ang kanyang mga pangarap. May isang lihim na hindi ko pa ibinubunyag, isang account na nakatago sa ilalim ng pangalan ng isang yumaong stockholder na magsisilbing huling pako sa kabaong ng mga Valdez. Ngunit bago iyon, kailangan ko munang harapin ang lason na dahan-dahang gumagapang sa loob ng sarili kong opisina. Besh, please, kailangan mo akong tulungan. Galit na galit si Mateo at pakiramdam ko ay papatayin niya ako kapag hindi ko nakuha ang data na kailangan niya. Ang boses ni Isabela ay punong-puno ng pekeng panginginig habang nakatayo siya sa harap ng aking lamesa. Pumasok siya sa aking opisina nang walang pasabi, bitbit ang isang basang panyo at mga matang mapula na tila galing sa matagal na pag-iyak. Nakatingin lamang ako sa kanya, ang aking mukha ay nanatiling parang isang blankong papel. Wala akong nararamdamang awa, taming ang matinding pandidiri sa kanyang throat trend na pag-arte. Maupo ka, Isabela. You're making a scene, malamig kong sabi, habang dahan-dahang inilalapag ang aking ballpen. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Besh, I'm so sorry I was forced to follow Don Ricardo's orders before. Pero ngayon gusto ko nang bumawi. I have information about Mateo's secret bank transfers. Patuloy niya habang pasimple niyang sinusulyapan ang aking laptop. Drama strike isa, biglang tumunog ang telepono ni Isabela. Ang screen ay nagpakita ng pangalan ni Mateo. See, he's calling me again, kinukulog niya ako. Hindi niya sinagot ang tawag, pilit na ipinapakita ang kanyang katapatan sa akin. Drama strike dalawa, isang empleyado ang pumasok, balisa ang mukha. Ma'am, Florencia, the investor from the Singapore group, is already downstairs. They only gave us 30 minutes to review the final merger proposal. Kung hindi tayo makakapag-decide ngayon, ililipat nila ang funds sa Valdez Group. Ticking clock, 30 minuto. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pag-audit ng aking kapalaran. Kung hindi ko aasikasuhin ang investor, mawawala ang aking pinakamalaking alas. Ngunit kung aalis ako, maiiwan si Isabela sa loob ng opisinang ito eksakto sa kung ano ang kanyang pinaplano. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa halip na itaboy siya, dahan-dahan kong inilabas ang isang asul na USB drive mula sa aking drawer. You want to help me, Isabela? Fine. Nandito ang lahat ng financial logs na kailangan ni Mateo para maisalba ang Valdez Group. I-copy mo ito habang kinakausap ko ang investor sa baba. I trust you, Besh. Don't let me down. Nakita ko ang panandaliang pagkislap ng katuwaan sa kanyang mga mata bago niya ito itago sa likod ng kanyang peking pag-iyak. Thank you, Florencia. I won't fail you. Tumalikod ako at lumabas ng silid. Ngunit sa halip na pumunta sa lobby, tumigil ako sa kabilang panig ng pintuan kasama si Gabriel na kanina pa nag-aabang sa anino. Ang aming mga mukha ay magkalapit sapat na upang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Sa kanyang tablet nakikita namin ang live feed ng security camera sa loob ng aking opisina. She's doing it. She's copying the poison data, bulong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa aking balikat, isang haplos na puno ng proteksyon, ngunit may kasamang babala. Pinanood namin kung paano mabilis na isinaksak ni Isabela ang sarili niyang drive at ninakaw ang bawat byte ng impormasyong sadyang inihanda ko upang maglaman ng mga baluktot na financial entries na lalong maglulubog kay Mateo sa kasong qualified theft sa oras na isumite niya ito sa bangko. Wait, Florencia. Look at the bottom of your desk. Turo ni Gabriel sa screen. Nakita namin si Isabela na may dinikit na isang maliit at itim na aparato sa ilalim ng aking lamesa bago siya mabilis na lumabas ng silid.
Ang aking muka ay lalong naging seryoso. Ang trader ay hindi lamang nagnanakaw. Nagtatanim din siya ng mga mata at tainga sa loob ng aking kuta. I have the device signal, Florencia, wika ni Gabriel, habang dahan-dahang pumasok kami muli sa silid, matapos makaalis ni Isabella. It's a high-end bugging device, and the receiver is not coming from Mateo's office. Then where is it coming from, Gabriel Alt? Tinitigan ko siya nang may matinding hinala, lalo na't ang data feed ay nagpapakita ng isang pamilyar na lokasyon sa Iloilo, ang lumang estate ng mga Santos. Darating ang sandali na ang bawat hakbang ko sa sahig ng mansyon na ito ay magsisilbing tunog ng bawat sentimong nawala sa kanila. Akala ni Don Ricardo at Doña Catalina, ang pagbabalik ko sa Iloilo ay isang pagsuko. Ngunit ang totoo, bumalik ako hindi para humingi ng tawad, kundi para magsilbing huling auditor ng kanilang mga kasalanan. Hawak ko na ang listahan ng bawat bank transfer, bawat peking pirma, at bawat kasinungalingan ni Mateo. Ang aking muling pagtapak sa lupang ito ay hindi isang pagbisita, ito ay isang pagsakop. At sa pagkakataong ito, hindi ko kailangan ng upuan sa kanilang lamesa. Ako na ang may-ari ng buong silid. Ang matalim na tunog ng pagpatay ko sa telebisyon gamit ang remote control ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na safe house. Ang huling imaheng nakita ko ay ang mukha ni Doña Catalina na kunwaring umiiyak sa harap ng media, hawak ang dokumentong may selyo ng Valdez Group. Look at her, Florencia. Napakagaling niyang umarte. She's using the very document you signed to make you look like a fugitive. Ang boses ni Gabriel ay malamig, halos bumubulong sa likuran ko. Nakatayo kami sa isang lihim na lokasyon sa Jaro, malayo sa mga mata ng mga tauhan ni Don Ricardo. Ang hangin ng Iloilo ay pamilyar amoy asukal at lumang yaman, ngunit para sa akin ito ay amoy ng isang mabulok na sistema. Hayaan mo siyang magsalita, Gabriel. The more she lies, the higher the stakes for them later. Sabi ko habang dahan-dahan kong inilalapag ang aking tablet. Mateo thinks he's safe because he has the board. Catalina thinks she's winning the public. But they forgot one thing: the numbers on that paper are active. Ticking clock, siyam na oras na lang bago ang ika-50 anibersaryo ng Valdez Group. Siyam na oras para ayusin ang huling layer ng aking depensa bago ang General Assembly. Pumasok si Marites Mendoza. Ang babaeng dati ay tagapagsalita ng mga paninira laban sa akin, ay ngayon ay mukhang balisa, hawak ang kanyang telepono. Ma'am Florencia, nagkakagulo na sa barangay. Sinasabi ni Catalina na ninakawan mo raw ang pension fund ng mga matatanda sa kumpanya. Even the employees are starting to hate you. Isang emergency alert ang lumitaw sa aking laptop. Ang unknown buyer na tautom-tautom sa mga shares ay nagsisimula na namang gumalaw. Ang bawat pagbaba ng presyo ng stock ay agad nilang kinukuha. Ang aking ina. Pumasok siya sa silid, bitbit ang isang baso ng tubig. Anak, please, baka pwedeng pag-usapan niyo na lang ito ni Lolo. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Hinarap ko ang aking ina. Walang luha sa aking mga mata, tanging ang lamig ng isang rasyonal na desisyon. Mautang na loob ay hindi binabayaran ng dangal. Don Ricardo sold me out long ago. Ngayon binibili ko lang ang kalayaan natin. Ibinaling ko ang aking atensyon kay Gabriel. Gabriel, I need the preemptive disclosure published in the Iloilo Gazette within 2 hours. At Marites, go to the wet market. Spread the word na bukas sa General Assembly magkakaroon ng grand dividend announcement. I want every minor stockholder to be there. I want a crowd. Bakit mo gustong maraming tao, Florencia? It's risky, tanong ni Marites. Because shame is only effective if there are witnesses, Marites. At ang pamilya Valdez ay nabubuhay sa hiya. Bukas ipakikita ko sa kanila ang tunay na kahulugan nito. Malamig kong sagot. Dahan-dahan kong binuksan ang huling folder sa aking server. Ang audit malware ay handa na. Sa oras na ipasok ni Mateo ang dokumentong hawak ni Catalina sa main scanner ng kumpanya para sa authentication, bukas ang lahat ng itinatago nilang utang ay lalabas sa bawat monitor ng bawat empleyado. Gabriel, are you ready for the final audit? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. May bahid pa rin ng hinala sa aking dibdib tungkol sa kanyang tunay na motibo, ngunit sa giyerang ito, kailangan ko ang kanyang talas. I've been ready for 20 years, Florencia. Sagot niya, at sa isang pagkakataon nakita ko ang isang apoy sa kanyang mga mata na mas matindi pa sa akin. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim. Ang mansion ng mga Valdez sa malayo ay nagliliwanag, naghahanda para sa isang celebration. Ang hindi nila alam, ang celebrasyong iyon
ay magiging isang pampublikong pagbitay sa kanilang reputation. Darating ang sandali na ang bawat mata sa bulwagang ito na dati ay puno ng pangungutya ay mapapaltan ng matinding takot at kahihiyan. Akala ni Don Ricardo ay tapos na ang laban ng pirmahan ko ang waiver, ngunit hindi niya alam na ang bawat letrang isinulat ko ay isang digital na lason na handa ng sumabog. Makikita niyo si Mateo na nanginginig ang mga kamay habang pilit na itinatago ang katotohanan at si Isabela na pilit na kumakapit sa isang lalaking wala ng halaga. Ang huling audit ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dangal na pilit ninyong ninakaw. At ngayong gabi ang lahat ng numerong inayos nyo ay sisigaw ng inyong mga kasalanan. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay binuwag ng isang mapagmataas na boses na umalingaw-ngaw mula sa entablado. How dare you show your face here, Florencia? Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Guards, ilabas ang babaeng yan bago niya madungisan ang ika-50 anibersaryo ng Valdez Group. Ang boses na yon ay kay Don Ricardo. Nakaupo siya sa kanyang gitnang upuan na parang isang hari na papaligiran ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa Iloilo. Sa tabi niya si Mateo ay nakasuot ng isang mamahaling tuxedo, hawak ang isang baso ng champagne nang may nakakalokong ngiti. Si Isabela naman ay nakasuot ng gown na kulay ginto nakasabit sa braso ni Mateo na tila siya na ang bagong reyna ng kumpanya. Hindi ako natinag. Naglakad ako sa gitna ng ballroom, ang bawat tunog ng aking gotsilya sa makinis na sahig ay tila isang mabilis na pag-audit ng bawat tao sa silid. Hindi ako nakasuot ng damit na pangluksa. Nakasuot ako ng isang matalim na red power suit na tila sumisipsip sa lahat ng liwanag sa loob ng hall. Hindi ako narito bilang isang apo Don Ricardo. Ang boses ko ay kalmado, bawat salita ay may bigat ng isang opisyal na dekreto. Narito ako bilang kinatawan ng Singaporean investment firm na tautom-tautom sa 10% ng inyong voting shares nitong nakaraang 2 oras. Isang mabilis na bulungan ang sumabog sa buong ballroom. Namutla si Mateo. Ang kanyang baso ng champagne ay bahagyang nayanig, nagdulot ng maliliit na alon sa ibabaw ng likido. Ticking clock, 5 minuto na lang bago ang formal na botohan. Para sa merger na maglilibing sa utang ni Mateo, lumapit si Mateo sa akin ng amoy ng alak at kaba ay humahalo sa kanyang pabango. You're lying, pinirmahan mo ang waiver. You have nothing, Florencia. You are just a bitter woman seeking attention. Itinaas ni Doña Catalina ang dokumentong pag-amin ko. Investors, huwag kayong makinig sa kanya. We have her signed confession. She is a thief and a fraud. Inutusan ni Don Ricardo ang mga security guards na lumapit. 3 malalaking lalaki ang humarang sa aking daan. Ang kanilang mga mukha ay parang mga pader na walang emosyon. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Sa halip, lumingon ako sa gilid kung nasaan ang main scanner ng kumpanya na nakakonekta sa projector screen. If that confession is real, Mateo, why don't you authenticate it right now? Ipasok mo sa scanner para makita ng lahat ang aking pirma sa malaking screen. Hamon ko sa kanya, ang aking boses ay puno ng mapanganib na katuwaan. Fine, ipakikita ko sa lahat kung gaano kakadumi, sigaw ni Mateo. Marahil ay dahil sa desperasyon o sa sobrang kayabangan, kinuha niya ang papel mula kay Catalina at mabilis na inilagay ito sa scanner. Ang makina ay naglabas ng isang banayad na berdeng liwanag habang binabasa ang bawat linya ng dokumento. Isang mahinang tunog ng pagproseso ang narinig sa buong silid habang ang lahat ay nakatingin sa dambuhalang monitor sa likuran ng entablado. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono at pinindot ang isang command. Walang panginginig sa aking mga daliri. The audit is now live, Buikan. Bulong ko sa sarili ko. Sa halip na ang aking pirma ang lumabas sa screen, ang monitor ay biglang nag-glitch. Isang serye ng mga pulang code ang mabilis na gumalaw, tila mga anino na kumakain sa system ng Valdez Group. Pagkatapos isang mahabang listahan ng mga nakatagong utang, mga peking invoices na ginawa ni Mateo at ang trail ng perang inilipat niya kay Isabela, ang bumungad sa harap ng mga stockholders. Ang bawat numerong lumalabas ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Don Ricardo. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na hiyawan ng galit mula sa mga investors. What is this, Mateo? Explain this pa. That gate. Buwam facing then, sigaw ng isang major stockholder mula sa unang hanay. Napatigil ang paghinga ni Mateo.
Ang kanyang tuxedo na kanina ay perpekto ay tila naging isang masikip na kabaong. Lumingon siya sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding hilakbot. "I'm here to audit your sins, grandfather," malamig kong sabi habang nakatitig ng diretso kay Don Ricardo. At ito pa lang ang simula. Sa likuran ko pumasok si Gabriel Santos. Hawak niya ang dokumentong selyado ng pulang wax. Hindi siya tumingin kanino man kundi sa akin lamang. Ang bawat hakbang niya ay tila isang huling pako sa kabaong ng mga Valdez. Actually, Florencia, twika ni Gabriel sa gitna ng kaguluhan. Ang boses niya ay umaalingaw ng may kakaibang tono. The Singaporean firm didn't just buy the shares. They bought the right to liquidate your grandfather's seat. At ako ang may hawak ng order. Tumigil ang mundo ni Don Ricardo. Ang kanyang tungkod ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang matunog na pagkakalampag na tila tunog ng isang imperyong tuluyan ng gumuho. Darating ang araw na ang bawat numero na pinaghirapan ninyong itago ay magiging mga latigo na papalo sa inyong sariling likod. Akala ni Don Ricardo ay hawak niya ang buong Iloilo sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya alam na sa isang iglap, ang bawat lupain, bawat gusali, at bawat kusing na dala ng pangalang Valdez ay mawawala ng parang bula. Makikita niyo si Doña Catalina na humihingi ng awa sa taong dati ay tinapaktapakan niya, at si Mateo na tuluyan ng kakalimutan ng mundo. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng luha, minsan ito ay dumarating sa anyo ng isang malamig at hindi matututulang bank statement. Ang matunog na pagbagsak ng tungkod ni Don Ricardo sa sahig ay sinundan ng isang nakakangilong katahimikan. Bago ito binuwag ng isang matalim na deklara ni Florencia. "The numbers don't lie, Lolo, but you did." Sa loob ng 20 taon namuhay kayo sa rangya habang ang pamilya ng mga biktima nyo ay namumuhay sa dilim. Tonight, the audit is officially closed. Nakahandusay ang mga mata ng mga kodong sa dambuhalang monitor. Ang mga pulang marka ng fraudulent transaction ay tila mga sugat na bumubukas sa reputasyon ng mga Valdez. Si Doña Catalina ay pilit na lumalapit sa projector, ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa screen na tila ba kaya nitong burahin ang katotohanan. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang ito ni Florencia. She's a hacker. She manipulated the data. Ang pagsisigaw ni Catalina, ang kanyang boses, ay naging paos at puno ng desperasyon. Ticking clock, 3 minuto bago pumasok ang mga awtoridad na tinawagan ni Gabriel sa labas ng ballroom. Sinubukan ni Isabela na tumakas patungo sa fire exit, bitbit ang kanyang mamahaling clutch bag na puno ng mga nanakaw na alahas. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ni Gabriel. Ang tunog ng marahas na pagpigil ni Gabriel sa braso ni Isabela ay umaling-awngaw dahilan upang malaglag ang mga alahas sa sahig. Kumakalansing ang mga ito na parang mga barya ng pagkakanulo. Si Mateo ay lumapit sa akin, ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot na, ang kanyang mukha ay puno ng pawis. "Florencia, please, stop this. Pamilya tayo. I'll give you anything. Just save the company. Just save me." Don Ricardo na hirap ng huminga ay tumingin sa akin nang may halong puot at pagsusumamo. "I created you, Florencia. I gave you everything. Is this how you pay me back?" Hindi ako natinag sa kanyang mga salita. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, ang bawat hakbang ko ay may bigat ng katarungan. Inilabas ko ang isang dokumento mula sa aking folder, isang forensic audit report na hindi pa lumalabas sa screen. "Hindi mo ako nilikha, Lolo. I built myself in the shadows while you were busy grooming a failure," malamig kong sabi habang inilalapag ang papel sa kanyang harapan. "And you didn't give me everything. You took away my father's legacy to cover up Mateo's incompetence. You pay me back with your pride, no? You will pay me back with your freedom." Hinarap ko ang buong General Assembly. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ay kasing talim ng isang scalpel na humahati sa bulok na bahagi ng isang kumpanya. As of this moment, the Valdez Group is under a 60-day freezing order by the SEC. All transactions are monitored. All assets are frozen. Mateo Valdez and Doña Catalina Valdez, you are now officially being sued for qualified theft and falsification of documents. Kasabay ng aking huling salita ay ang marahas na pagbukas ng mga pintuan ng ballroom. Pumasok ang 5 unipormadong pulis kasama ang mga investigador mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mga posas na inilalabas mula sa kanilang mga sinturon ay naging huling musika sa trahedya ng pamilya Valdez. "No, stay away from my son," ang huling sigaw ni Catalina bago siya pilit na pinusasan.
Si Mateo ay tuluyan ng bumagsak ang tuhod sa sahig, ang kanyang mga mata ay blanco, tila isang rebultong nawala ng kaluluwa. Lumingon ako kay Gabriel. Ngumiti siya sa akin, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpatigil sa aking paghinga. Ang lumang litrato ng trahedya sa dagat ay nananatiling nakapaskil sa screen. Isang pamilyar na pangalan ang nakasulat sa ibaba ng litrato, isang pangalang matagal nang ibinaon ni Don Ricardo. Gabriel Bulongco. The man in the photo, the one your father tried to save. He wasn't just a partner. Tiningnan ako ni Gabriel nang may matinding pighati. He was the one who sent the distress signal, Florencia. And your grandfather was the one who ordered the radio to be turned off. To save the insurance money, to save the Valdez name. Ang mundo ko ay tila muling niyanig. Ang tagumpay ko sa kumpanya ay nabahira ng isang katotohanang mas madilim pa sa anino ng Mansyong Valdez. Darating ang sandali na ang bawat gusaling may pangalang Valdez ay magsisilbing paalala ng inyong kabiguan, habang ang aking bagong imperyo ay magsisilbing liwanag para sa mga taong inyong pinagkaitan. Akala ni Don Ricardo ay naitago na niya ang huling piraso ng kanyang kasalanan sa pagkawala ng mga dokumento, ngunit hindi niya alam na sa mundo ng forensic audit, ang bawat anino ay may katapat na numero. Makikita niyo ang huling pagbagsak ng korona ng mga Valdez, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanang matagal nang nakabaon sa ilalim ng dagat. Ang aking tagumpay ay hindi bunga ng swerte. Ito ay bunga ng isang malupit at walang pagkakamaling kalkulasyon. Ang matunog na tawa ni Don Ricardo habang hinihila siya ng mga pulis ay pumunit sa huling hibla ng katahimikan sa loob ng ballroom. You're too late, Florencia. The papers are gone. Wala kayong hawak na ebidensya para mabulok ako sa kulungan habang buhay. Mananatiling lihim ang nangyari sa tatay mo at sa pamilya ni Gabriel. Nakatayo ako sa gitna ng nagkagulong ballroom, tinitingnan ang matandang lalaking pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag, kampanteng naitago na niya ang pisikal na patunay ng kanyang krimen 20 taon na ang nakalilipas. Si Mateo at Doña Catalina ay kasalukuyan nang isinasakay sa patrol car, nagsisigawan at nagsisihan sa gitna ng kahihiyan. Ticking clock, 10 pang mga kasabwat ni Don Ricardo sa loob ng kumpanya ang nagtatangkang mag-delete ng mga files sa main server habang abala ang lahat. Lumapit sa akin si Gabriel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. The safe is empty, Florencia. He's right. Kung wala ang mga dokumentong yon, hindi natin mapapatunayang sadyang pinatay ang tatay mo. Ang qualified theft ay hindi sapat para sa hustisyang kailangan natin. Nakita ko si Isabela sa gilid, pilit na kinakausap ang isang abogado sa telepono. Sinusubukang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbebenta ng iba pang impormasyon. Ang aking server ay naglabas ng isang mabilis na notification. May nagtatangkang i-format ang cloud storage ng Valdez Group mula sa isang remote location. Hindi ako nataranta. Dahan-dahan kong inayos ang aking suit at kinuha ang USB drive na kulay lila mula sa aking bulsa. Tumingin ako kay Don Ricardo na nasa pinto na ng ballroom, bitbit ang kanyang peking tagumpay. Hindi ko kailangan ng papel, lolo. Ang boses ko ay malamig, bawat salita ay tumatama na parang hatol ng korte. Akala niyo ba ay ang scanner lang ang pinasok ng malware ko? The moment Mateo opened that file, my audit program mirrored the entire hidden server of the Iloilo estate. The documents you burned, I already have the digital twins. The radio logs, the insurance fraud signatures, and the distress signal from my father's ship. It's all live streaming to the SEC and the NBI right now. Napatigil ang tawa ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay biglang naging abo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis, tila kinakapos ng hangin sa gitna ng matinding shock. Gabriel, look at the screen, utos ko. Sa malaking monitor lumitaw ang isang audio wave file. Ang boses ng aking ama na itala sa huling sandali ng trahedya ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Valdez Control, we are sinking. Turn on the rescue signal, please. At ang kasunod ay ang boses ni Don Ricardo, malamig at walang awa. Turn off the radio. Let the sea take them. The company needs the insurance. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa ballroom bago ito mapalitan ng mga hiyawan ng matinding galit mula sa mga tao. Maging ang mga pulis ay napatigil sa tindi ng katotohanang narinig nila. Checkmate, lolo, malamig kong sabi.
Kasabay ng pagkaladkad kay Don Ricardo palabas ay ang pagguho ng bawat pangarap niya para sa Valdez Group. Hindi ko na hinintay na makita ang kanyang huling hininga sa loob ng kulungan. Tumalikod ako at naglakad palabas ng ballroom kasunod si Gabriel. "What now, Florencia?" Tanong ni Gabriel nang makarating kami sa labas. Ang gabi ng Iloilo ay maliwanag, ang mga bituin ay tila mga saksi sa aming tagumpay. "I'm not going back to Valdez Group, Gabriel," sagot ko, habang tinitingnan ang Manila skyline sa aking isipan. Bukas formal na magbubukas ang Florencia Global Partners. Ang Valdez Group ay ipapaliquidate ko upang bayaran ang lahat ng biktima ng pamilyang iyan. From now on, talent and ethics will be the only currency in my empire. Inabot ko ang aking kamay kay Gabriel. Isang matatag na pagkakamay, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang mga strategic partners na magkasamang bumuo ng isang bagong mundo. "Thank you, Gabriel, for being the audit I needed for my heart," bulong ko. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan, hindi man lang nilingon ang mansyong Valdez na unti-unting nagdidilim sa likuran ko. Sa huling pagkakataon, binuksan ko ang aking laptop at pinindot ang finalize. Ang Valdez Group ay opisyal nang naglaho at ang pangalang Florencia Valdez ay isusulat na sa kasaysayan hindi bilang biktima, kundi bilang ang babaeng nagpabagsak sa isang imperyo upang itayo ang katarungan. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tore ng mga Valdez sa Iloilo. Nakatayo ako ngayon sa pinakamataas na palapag ng aking sariling gusali sa Makati, pinagmamasdan ang nagliliwanag na skyline ng Maynila. Ang bawat ilaw sa ibaba ay tila mga bituin na sumasaksi sa aking tagumpay, isang tagumpay na hindi ko hiningi sa sinuman, kundi isang imperyong itinayo ko, gamit ang sarili kong pawis at talino. Wala na ang amoy ng lumang mansyon at ang nakakasakal na tradisyon. Ang tanging nalalanghap ko ngayon ay ang sariwang hangin ng kalayaan. Marami ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba si Don Ricardo, si Mateo, at ang aking tiya Catalina. Ang sagot ko ay palaging matalim at tapat. Pinatawad ko na sila. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila sa aking awa, kundi dahil ang huling audit ko sa aking buhay ay nagsabing hindi na sila karapat-dapat sa aking galit. Ang pagpapatawad ay ang huling hakbang upang tuluyan kong maputol ang tanikala ng toxic na utang na loob. Malaya na ako at ang aking katahimikan ay ang pinakamabigat na parusa para sa kanila. Si Don Ricardo ay pumanaw na sa loob ng hospital wing ng kulungan, baon ang hiya ng isang pangalang dinungisan niya mismo. Si Mateo at Catalina ay nagdurusa pa rin sa likod ng rehas, ang kanilang mga araw ay puno ng pagsisisi at pag-aaway. Ang Valdez Group ay wala na. Ang mga ari-arian nito ay na-liquidate na upang bayaran ang mga pamilyang winasak nila 20 taon na ang nakalilipas. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit sa pagkakataong ito ay naging walang kamalian. Ang Florencia Global Partners ay hindi na lamang isang kumpanya ng konsultasyon. Ito ay naging isang kanlungan. Ang aming foundation ay nakapagbigay na ng puhunan at kasanayan sa libu-libong kababaihan na dati ay itinuturing na suporta lamang sa kanilang mga tahanan. Tinuturuan ko sila na ang pinakamahalagang audit na gagawin nila ay ang audit ng kanilang sariling halaga. Sa mundong ito, ang katarungan ay hindi laging ibinibigay. Kailangan mo itong kunin ng may kasamang matalas na estratehiya. Naramdaman ko ang marahang pagbukas ng pinto sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang init ng presensya ni Gabriel Santos ay sapat na upang mapangiti ako. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang aming pagkakaalyansa ay naging isang malalim na pagmamahalan, isang relasyong binuo sa katapatan at pagkakapantay-pantay, hindi sa pangangailangan. The board meeting for the new Women's Tech Hub is ready. Chairman Valdez Pagkakat. Bulong niya, ang boses ay puno ng respeto at paghanga. "Handa ka na bang baguhin muli ang laro?" "Lagi akong handa, Gabriel." Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay ng may matatag na paninindigan. Fade to black, romantic tension. Humarap ako sa salamin ng aking opisina. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang Florencia na umalis ng Iloilo na may dalang maliit na maleta at pusong puno ng sugat. Ang nakikita ko ay si Florencia Valdez, ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana.
Ang aking ama ay maaaring nawala ng maaga, ngunit ang kanyang tunay na pamana ay hindi ang pera o ang lupain, kundi ang talinong nagligtas sa akin sa gitna ng bagyo. Ang taong gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa isang bagong umaga. Sa bawat pagsikat ng araw, isang bagong misyon ang naghihintay. Isang bagong audit, isang bagong tagumpay. Dahil sa dulo ng lahat na patunayan ko na ang pinakamabisang paraan upang vamat ang mga taong nang maliit sa iyo ay ang mabuhay ng rational mapayapa at higit sa lahat ng rurok ng tagumpay. Ako si Florencia Valdez at ang aking audit ay hinding-hindi matatapos.